Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, ang Madam na Negosyante, Tweety Bird. Well, for today's video guys, ay pag-uusapan po natin yung aking munting sari-sari store. Meron po kasing nag-comment guys na magkano daw ang puhunan ko dito sa aking munting tindahan guys. At kung paano daw po ako nagsimula sa aking pag-business. At kung ito ba'y katas ng aking pag-ice candy o hindi. Kung interesado ka, tapusin mo ang video nito. Para naman sa ganun ay ma-share ko po sa inyo kung paano ko po nakuha ang aking sari-sari store. So, ang una ko talagang business guys, nung wala pa ang sari-sari store, yung aking pag-a-ice candy. So, nag-start po talaga ako sa pag-a-ice candy ay 2015. So, dati talaga guys, ay yung ref ko talaga ay 2 doors lang. Tapos, hindi po kalakihan yung freezer niya. So, tamang-tama lang po sa nagsisimula sa pag-a-ice candy. So, ayun guys, nag-click talaga siya at nagustuhan po ng kasamahan ko sa trabaho. Saka sa mga kapitbahay ko, nagustuhan nila. So, pabalik-balik na yung pagbili nila. Hanggang sa naging supplier na po ako sa mga tindahan, sa mga karinderya, at saka sa kantin. So, ayun guys, medyo tumaas po talaga ang demand ng aking ice candy. So, umutang po talaga ako ng freezer. So, in-installment ko talaga siya sa loob ng 1 taon. So, nung natapos po talaga yung aking installment sa aking freezer guys, so tuwang-tuwa po ako at least nabayaran ko yung aking freezer hanggang sa dumating po talaga yung pandemya. So, nagka-COVID po talaga guys. So, ayun, medyo nasad po talaga ako ng sobrang-sobra kasi nakapag-invest po talaga ako ng freezer. Tapos, ayun, nagka-COVID, nag-lockdown, tapos yung mga tindahan na pinag-iwanan ko, hindi na po nagpapaiwan, tapos yung mga karinderya ay nagsara na rin, tapos yung inaasahan ko yung kantin ko, bumaba po talaga ang benta niya kasi yung mga kasamahan ko sa trabaho ay hindi na po nakakain ng ice candy kasi natatakot po sila na magkasakit at magkasipon, baka pagkamalan po talaga sila na may COVID. So, ayun, matatakot sila ma-quarantine. So, yun guys, bumagsak po talaga ang sales ng aking ice candy na hindi ko po talaga in-expect. Akala ko ay tuloy-tuloy na talaga yun. Nung natapos na po talaga yung pandemya, tapos inalok ulit yung mga tindahan. So, hindi na po nagpapaiwan. Tapos yung mga karinderya rin ay hindi na po ako nakabalik sa pag-supply. Tapos yung kantin, gumawa na sila ng sarili nilang ice candy. So, ayun guys, medyo nalungkot po talaga ako ng sobra. Isa nga pala itong tindahan na to guys na pinag-iwanan namin ng ice candy ng husband ko guys. So, every morning ay mag-iwan po talaga ako ng ice bucket dito guys. So, ang laman ay nasa mga 30 or 50 pieces. So, tuwing hapon guys ay kukunin na namin. So, ang oras po sa pagtrabaho ko namin ay 8 to 5. So, nasa mga around 6 guys ay nandito na po kami sa bahay. So, ang tindahan na to guys ay malapit lang po sa tirahan ko dati. So, ayun guys. So, ang may-ari ng tindahan na to ay medyo kakilala na po namin dati pa. So, kaya nga nakapag-iwan po ako ng ice candy. So, hanggang sa nagka-problema siya sa yung bantay niya. Tapos, nakapag-decide siya kasi umabot pa kasi sa point na nagka-COVID yung may-ari ng tindahan. And so, nakapag-decide siya na ipaupahan na lang niya sa iba. So, dati pa lang ay sinabihan ko na kung ipaupahan mo yung tindahan, sana ako ang mag-uupa kung okay lang. So, ayun guys, kadami-dami po talagang nag-interest sa pwesto na to kasi tapat po kasi ng kalsada guys, tapos accessible po talaga ng mga tao. So, marami po talaga nagka-interest. So, ang kaya lang guys ay pumili talaga ng maigi yung may-ari ng tindahan. So, kumbaga, nakita daw niya sa amin yung potential sa pagninegosyo talaga. Kumbaga, malaki po talaga ang potential namin sa pagninegosyo. Kaya, sa amin po, pinaubayan niya ang kanyang tindahan. So, ayun guys, sa awa ng Diyos ay napasakamay po namin yung kanyang tindahan. So, dati pa lang ay may laman talaga ito guys. So, in-inventory po namin. Tapos, minamarkdown po na may-ari into price po sa pagbili po sa supermarket. So, ayun guys, good thing na lang guys kasi yung laman po ng tindahan niya, instead of babayaran po namin cash, sabi
sabi niya, i-install lang po namin para naman sa ganun kung may pera po kami, mabili po namin yung mga kakailanganing bilhin dito sa loob ng tindahan. So ayun guys, parang pinalad talaga ako na hindi ko talaga in-expect na dati talaga ay nasa labas lang ako, tumadadala po ako ng ice bucket, tapos ayun, nandito na talaga ako sa loob. So hindi ko talaga in-expect guys na nangangarap talaga ako dati, sa totoo lang, ay nangangarap talaga ako na sana magkaroon ako ng tindahan. Kasi yun po yung part na yun na medyo nahihirapan po ako sa pagtatrabaho, tapos gagawa pa ako ng pag-extra income namin, kasi malaking tulong po talaga yung pag-ice candy namin. Nasagi po talaga sa isip ko na sana magkaroon po ako ng tindahan na i-manage ko, na lahat ng gusto kong ibenta ay ibibenta ko, ganito ganyan. So inisip ko malayo pa siguro yan, siguro kung meron man siguro ang pwesto ay hindi talaga mapapasa akin kasi wala po talaga akong on the spot na pera. Kasi sa mga panahon yun, dumaan talaga yung COVID guys, hipon ko talagang pera guys ay naubos talaga sa kagastos-gastos, kasi may mga time kasi nag-lockdown, may mga times na wala akong pasok, so kailangan ko talagang kumain ng marami para lumakas po ang katawan natin. So ayun guys, wala talaga akong sapat na pera para sa pagnenegosyo. Sa madaling salita guys, noong mga panahon na bibitawan na po ng may-ari yung kanyang pwesto guys, at ako talaga yung una niyang sinabihan na ipapaupahan niya na po sa akin yung kanyang pwesto. So ayun guys, napaisip talaga ako ng maigi guys, kasi sa totoo lang wala po talaga ako kapera-pera. Kasi nagdaan po talaga yung pandemya guys, at nasa id po talaga ako, nasa 2019 to 2020 wala po talaga akong kapera-pera noon. Sa 2021 ko talaga tinanggap tong opportunity niya ito guys. So nag-loan po talaga ako sa SSS para naman may magamit po talaga ako sa panimula dito sa aking munting sari-sari store guys. Kasi sinabihan po ako ng may-ari na yung laman ng tindahan ay i-assume ko, tapos i-install ko na lang daw yung amount na kung magkano man ang na-inventory sa loob ng tindahan guys. So na-inventory po talaga siya sa kasama na po yung ibang mga asset niya na nabili niya guys. Kasama na yung mga kagamitan sa mga cases, sa mga drinks guys. Yung mga buti ng alak at buti ng soft drinks ay sinama na po sa pagbenta. Nasa 48,000 po talaga siya guys. So ayun, wala po talaga akong kapira-pera sa 48,000. So ayun, medyo blessed po talaga ako kasi sinabihan po talaga ako ng may-ari na i-installment ko na lang daw yung amount sa i-assume ko, yung amount ng laman ng kanyang tindahan, i-installment ko na lang daw yun. So ayun, diba? So ibig sabihin para sa akin talaga ang tindahan na ito, na dati talaga ay pinangarap ko talaga siya na sana magkaroon po ako ng tindahan dito. Dumating po kasi ako sa point guys na medyo nahihirapan talaga ako sa buhay, yung kumbaga nagtatrabaho, tapos nag-alap na extra income, tapos meron bagong babayaran, tapos yung mga unexpected na gastusin guys, katulad ng may magkasakit, may ganito ganyan. So wala po talaga akong kapera-pera, di ba? So ayun guys, pinagsikapan ko talaga siya ng maigi na mabayaran ko, maisauli ko yung laman ng kanyang tindahan guys. So binayaran ko siya na paunti-unti, mga ilang months ata yun, nasa mga 4 months. Kapag nagbayad po talaga po, yung inassume ko dito sa loob ng tindahan ay binayaran ko siya mga 4 months. After 4 months ay paid na po talaga ako, nakapagbayad na po talaga ako. Di bali na po akong umutang po ako sa iba kaysa sa kanila. Kasi nahiya po kasi ako sa ibang nag-i-interest po dito sa pwesto nito guys, na meron po talaga silang sapat na pera na mabayaran talaga nila on the spot yung kung ano man ang laman ng tindahan ng may-ari. So diba, so medyo nahiya po talaga ako kasi hindi ako makapag-cash hindi po talaga ako makapag-cash sa mga laman guys. So ayun, minamabuti ko talagang mabayaran talaga sa loob ng 4 na buwan. So sa madaling salita ay hindi ko talaga nanggagaling sa pag-ice candy yung pinuhunan ko sa aking tindahan. Kumbaga naging back up lang po talaga yung aking pag-ice candy para naman sa ganun ay magawan ko po ng paraan. Kumbaga dinoble ko yung kumbaga nagka-income po yung tindahan ko, tapos nagka-income din po ako sa mga gawa-gawa ko sa mga paninda, yung mga alternatives ba, kumbaga yung mga pang-extra income ko. So ayun guys, nasa kamay ko na yung tindahan guys. So yung sinimulan kong business na magsusupply-supply, hindi ko na po nagawa. Pinuuna ko talagang pinag-design guys, yung aking husband. So siya po ang pinag-design ko kasi natatakot po talaga ako na baka hindi po ako marunong magdala ng sari-sari store, baka malupit. Tapos mag-design ako, diba? So 20 years po ako nagtatrabaho. So inisip ko talaga na maigi yan, na ayokong bumiti sa pagtatrabaho na kung hindi ko makikita kung kakayanin ba ng tindahan ko o hindi. So ayun guys, nakikita ko naman na may benta naman talaga siya, tapos maganda po ang kitaan sa sari-sari store. So hanggang sa kumbaga guys, tinanggap ko na lang yung sitwasyon na ako talaga ang pumili na hindi ko ako mag-design, yung husband ko po yung mag-design. Tapos tinanggap ko talaga yung sitwasyon na pagkagaling ng trabaho, tapos pag-uwi ako na kagad ang mag-asikaso sa tindahan, ito ganyan, kung may gawain ng pagtindahan, katulad ng magre-repack, ganito ganyan. Tapos sa madaling salita, sa pagninegosyo talaga nasa kami sa mga babae talaga. So diba? So mabilang lang talaga yung mga lalaki na mahilig talaga sa mga ganitong business. So yun guys, inisip ko. So inano ko yung husband ko na ikaw muna yung magtatrabaho kasi ako na lang ang dito sa tindahan.
ako na lang talaga ang manage kung okay lang. So ayun, nakahanap siya ng trabaho. So ayun, nakapag-decide talaga ako na minto na talaga sa trabaho para mag-focus po dito sa aking tindahan. Kasi nakapil na po talaga ako ng medyo toxic na po talaga ang nasa paligid ng workplace ko, guys. Naging bitter na po yung iba, ganyan. So kung mag-leave ako, issue na. Kung mag-absent ako, agad-agad issue na. Tapos kung malilate ako sa trabaho, issue na. So mga ganun-ganun ba. So ayun, medyo nahihirapan talaga. Hanggang sa dumating po talaga sa punto, guys, na nakapag-decide po ako na mag-resign po ako sa trabaho at mag-focus po dito sa aking sari service store. Kasi toxic na po talaga para sa akin. So ayun, nakapag-decide talaga ako na mag-resign na lang po talaga ako sa trabaho. Tapos dito na po ako mag-focus. Tapos yung sahod ko na pinag-iwanan ko sa trabaho ko ay kukunin ko sa loob ng tindahan. So ang ginawa ko ay gumawa talaga ako ng sarili kong negosyo, yung sarili kong produkto na ibebenta ko yung mga sarili kong gawa. O diba? So kinuha ko talaga yung aking sahod, guys. Sa mga inspiring viewers ko dyan na nangangarap na magkaroon po ng sari-sari store na katulad ko, patuloy lang po sa pangarap, guys, at ito lang po talaga ang masasabi ko sa inyo, sipag at tiyaga lang po talaga at sabayan nyo po ng dasal. Yun talaga ang naging susi, guys, nang dahil po talaga sa kasipagan namin ni Mr. at nakita po talaga yan ni Lord, at yun, naging instrumento po talaga ang may-ari ng tindahan, guys, na sa amin po talaga ipagkaloob ang kanyang munting tindahan. Sa kadami-dami pa namang nagka-interest po talaga sa pwesto, guys, at may kakayahang magbayad. Kung talagang para sa'yo, ay para sa'yo talaga. May pera ka man o wala. Kaya binibless po talaga ako kay Lord kasi binigyan po talaga ako ng pagkakataon na matupad po yung aking munting pangarap. Salamat naman po kung umabot ka sa part nito at sana po ay nagustuhan nyo po ang aking video, at kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag nyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba para naman sa ganon ay masagot ko po ang mga tanong ninyo. That's it for today's video. Thank you for watching. Bye bye.